Naglatag na po ang DPWH ng Flood Management Master Plan sa Metro Manila na nagkakahalaga ng mahigit 300 bilyong piso. Pero dahil matagal pa itong matatapos, prioridad muna ng ahensya ang paglilinis ng mga natural na daluyan ng tubig. Saksi si Sandra Aguinaldo. Bago pa man manalasa ang bagyong Helen at para maagapan ang pagbaha, binisita na ng MMDA officials ang 3 pumping station nito na naglalabas ng tubig mula sa ilang ilog sa Taguig papunta sa Laguna de Bay. Ang Hagonoy pumping station nahirapan daw sa tindi ng ulan na dala ng habagat noong nagdaang linggo. Gayun din ang sinapit ng Taguig-Wawa pumping station. Yung electronics device nila dito, pinasok ng tubig, yung sa pump. Actually, talagang mataas lang ngayon. Una nangyari yan, nung panahon ng Undoy, gumawa na kami ng mga precautionary measures. And then, ngayon, ito na naman kasi sobrang talaga ang lakas ng ulan. Ang Labasan Pumping Station naman, nawala ng gasolina mula 5 a.m. hanggang 3 p.m. ng August 8. Bagay na inireklamo ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na dahilan ng matinding pagbaha sa Taguig at Pateros. Pero ayon sa ilang engineer na nakausap ng GMA News, kung dumating man daw ang gasolina, kailangan na ring ihinto ang operasyon dakong alas 11 ng umaga nung araw na yun dahil inabot na rin ng tubig ang wiring ng pump. Sa ngayon, pinalitan na si Engineer Baltazar Melgar bilang head ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Ang bagong hepe na ay si Engineer Emma Kiambao na kasama naming nagdebut kanina. Handa po tayo. Operational po yung ating mga pumping stations. Ang DPWH may flood management master plan na rin daw para sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 352 billion pesos. Pero sa 2035 pa ito inaasahang matatapos. Kaya ang inuuna daw nila ang paglilinis ng mga natural na daluyan ng tubig kung saan tambak ang basura at maraming informal settlers. About 125,000 families on waterways alone in Metro Manila. And about 60 to 70,000 in waterways around Laguna Lake, na dapat wala doon. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.